Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko habang nakatingin sa mag-ama ko. Napabuntong hininga ako at napailing nang makita si Jeremy na tinutusok-tusok ang pisngi ni BJ, ngunit tinatampol ni BJ ang kamay niya paalis. Hayaan mo na sila, si Ivana na natatawa. Nasa tabi niya si AJ, natutulog. Pinakita ko sa kanila ang kaganapan sa kwartong ito. Oo nga Caroline, sabi ni Daph at sa likuran niya si Nathan, nakatayo habang karga si EJ na natutulog na. Tito, the cruise ship is big. Natawa si Jasper. Nag-video call kami ngayon para ipaalam sa kanila na maayos na si BJ. At lahat ng mga anak ko ay natutulog na sa tabi ng mga tao na pinagkakatiwalaan ko. Salamat sa pagbabantay sa mga anak ko, sabi ko sa kanila at sabay silang nag-react na kesyo, hindi big deal yun sa kanila. Nang matapos ang tawag, agad kong hinarap si Jeremy at si BJ. Naiinis na si Bryce sa kakulaitan ng papa niya but si Jeremy, aliw na aliw dito. Ma, this dude is poke on my face, nakasimangot na sabi ni BJ. Pabulong lang yun pero imposibleng hindi narinig ni Jeremy na nasa tabi lang niya. BJ, Papa, that guy is not just a stranger. He's your papa, sabi ko kasi kanina ko pa kino-correct ang pagdudod niya sa papa niya. Ngumuso si Jeremy at tumingin lang sa anak na nakaupo sa kamang ngunit nakatalikod naman sa kanya. Nilingon ni BJ ang papa niya na agad ring iniwas ang ulo at binalik sa akin. He's staring at me, bulong niya. Natatawa akong nilapitan siya. He's just overwhelmed na nakilala na niya ang papa niya ngayon kaya ganito siya makareact. I know he's happy, nahihiya lang. Because papa finds you handsome. Hindi ba papa? Lagi kong nilalapit si Jeremy para hindi na siya mahirapan amuin itong si BJ. Kilala ko ang mga anak ko. Si BJ ang isa sa sobrang tigas. Once he decides something, sobrang hirap baliin noon. Para siyang papa niya kaya siguro ayan at hindi sila agad magkasundo. Si CJ kasi galit siya kay Jeremy, kaya parang matagal niya itong naamo pero nung close na sila, ayaw nang humiwalay. Si DJ naman, sobrang dali lang as long as makita niya lang ako na ayos na nakikipag-interact sa papa niya ay wala siyang problema doon. Like what I've said, napaka-masunurin ni DJ. Mama's girl lang masyado. Si EJ ang minsan nagiging isip bata but madalas nagpapakuya sa mga kapatid niya. Mahirap yun magtampo kasi masiyadong malalim. Siya ang mahirap amuin sa lahat. Si AJ naman ang inosente and sweet cause she's spoiled by US lalo na sa apat na kuya niya. Oo naman, kamukha kaya kami ng anak ko. Hindi ba nurse? Tanong ni Jeremy sa nurse na kakapasok lang. Nadamay tuloy ang walang kamalay-malay na nurse at biglang nagtaka sa ibig sabihin ni Jeremy. Hindi ba po magkamukha kami ng anak ko? Tanong ni Jeremy. Kinindatan ko ang nurse kasi alam ko na ang sasabihin niya. Bryce took a lot from me. Sa ugali lang hindi. Oo naman, nagmana ang baby sa papa niya. Pareho pogi, nakangiting sabi ng nurse sabay tingin sa akin. I mouthed thank you, sabay upo sa harapan ni Jeremy at sumandal ako sa dibdib niya. Ngumiti siya at tumungo. Lumingon si BJ sa amin na nakakunot pa rin ang noo. Really, Miss Nurse? Sa tingin ko mali ka. Pareho ako ng mukha ni Mama. I have her eyes and nose and I'm pretty sure na hindi galing sa dude na ito. Nakagat ko na talaga ng mariin ang labi ko sa dude ni BJ. At talagang tinukoy pa niya kung bakit sa akin siya nagmana at hindi kay Jeremy. Tumingin ang nurse sa akin at nanghihingi ng tulong. He's so hard, babe, si Jeremy at kinagat ang balikat ko para pigilan na huwag matawa. Mahina lang naman. Bryce, dude na naman. Tumingin siya sa akin ulit. I'm sorry, Mama, pero may tatay talaga ako. And this dude is my father. Ilang dude na niya yan, Lord. Napabuntong hininga ako. Paano ba ito kumbansihin itong anak kong ito na papa niya si Jeremy? Hinawakan ko siya sa kamay niya. Ayaw mo ba siya maging papa? Well, as far as I know, this dude has 2 cruise ships. Natigilan si Bryce. I know you boy. Haha, humigpit ang hawak sa akin ni Jeremy sa bewang. Hindi ba papa, may cruise ships ka? Yes, babe. I mean, Mama. Napatingin ako sa kanya nang tawagin niya akong Mama. Gage, bakit tumibok ng mabilis ang puso ko? Really,
May cruise ships ka? Namamanghang tanong ni Bryce. Yes, 2, sagot niya. Nakabili ka na ba? Bulong ko kasi kanina lang niya iyan inutos sa tauhan niya noong nakikipagyabangan siya kay Jasper eh. Hindi pa eh. Ano? Lagot ka talaga kapag hanapin ito ng anak mo. Itong mag-ama na ito, Jusko. Wow! What does it looks like? You have a pic. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ah wait, may picture ako, sabi ni Jeremy at kinuha ang cellphone niya sa tabi. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. May cruise ship photo siya sa gallery niya. May kinalikot si Jeremy sa cellphone niya at nang makita niya ito, agad niyang hinarap sa anak niya na nag-aabang sa ipapakita niya. Ang excited na mukha ni BJ ay biglang nalukot. Seriously, dude, disappointed na ani nito. Lumingon na ako kay Jeremy at mukha ko ang binaon ko sa dibdib niya kasi natawa ako sa boses at sinabi ng anak ko. Ano bang pinakita ni Jeremy? Ano bang pinakita mo? Bulong ko sa kanya. Dude, that's not a cruise ship. That's a yacht. Ani ni Bryce. Natatawa na talaga ako. Pinipigilan ko lang, layong luha sa mata ko nasa gilid na. These two are so funny. Napakamot si Jeremy sa buhok niya at tumingin sa akin. Saan mo sila pinaglihi? Bulong nito sa akin. Natatawa kong kinurot ang ilong niya. Hirap na nga siya doon sa 2 anak niya, mas lalo pa yata sa natitirang 3, B. Tas may 2 pa akong aamuan. I can't wait to meet them pero I think I need to ready myself, bulong niya. Si Bryce na nakapamiwang na ngayon at para na talagang 70 anyos na nakatingin sa amin ng papa niya. Mama, gusto kong ipaliwanag sa kanya ang pagkakaiba ng cruise ship at yate, sabi niya. Kagat-labi ko siyang binuhat at kinandang sa ama niya. Tumingin si Jeremy sa akin at kinindatan ko siya. Naglakad ako pabalik sa couch at naupo saka pinanood sila mag-ama. Dude, Bryce, ayan na naman siya. I mean, Papa, iba yung cruise ship sa yate. Nakagat ni Jeremy ang labi niya para pigilan na mangety, habang nakipagtitigan sa anak na seryosong mag-e-explain sa kanya kung ano ang kaibahan ng cruise ship at yacht. Nalektiran pa nga ang ama. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Jeremy, kunwari seryoso ring nakikinig. Kasi ang cruise ship dude. BJ, tawag ko kasi hindi pa rin siya nakakalimot sa pagtawag kay Jeremy ng dude. Parang kaedad lang niya ang dinidude niya. I mean, Papa, di hamak na mas malaki ang cruise ship kaysa sa yate. Para gawing simple, ang cruise ship ay parang mansion na libu-libong tao ang makakasakay, habang ang yate ay parang maliit na bahay lang at kakaunti lang ang nakakasakay. Panipi. Napangiti ako sa analogy ni BJ. Mga anak ko talaga sila. Siya at mga kapatid niya. Tumingin si Jeremy sa akin, feeling proud of what his son said. Tinaasan ko siya ng kilay. What ka expect? Matalino ang mama nila, pagmamalaki ko. Nakagat niya ang pangibabang labi niya at namumulang napailing. Uminit ang pisngi ko sa reaksyon niya. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Do you get it dude? Si BJ, napailing na lang ako. Bahala ka Jeremy, gawin mong papa ang tawag sa'yo ng anak mo imbes na dude. Yes, sir, si Jeremy at hinalikan si BJ sa noo nito. Masaya talaga ako na nakilala kita anak. Talaga, yes, and papa is so proud of you. And who told you na si mama mo ang kamukha mo? We have the same lips. Tumingin si Bryce sa lips ni Jeremy at lumabi. Well, yeah. Napangiti ako, and we have the same hair, dagdag niya. Inosenteng hinawakan ni BJ ang buhok niya at tumingin sa papa niya. Well, you're right. Biglang humikab si BJ. Agad na hinawakan ni Jeremy ang ulo niya at pinasandal sa kanya. You can lean on me, son. Is it fine? Si BJ na inaantok na kasi anong oras na rin naman. Oo naman, bakit naman hindi pwede? I'm your papa so you can lean on me anytime you want, bulong ni Jeremy. Humikab ulit si BJ at sumandal sa papa niya saka pumikit. Good night dude, sabi niya, inaantok na talaga. Good night, son, si Jeremy at hinalikan ito sa ulo. Mabilis na nakatulog si Bryce sa papa niya. Tumayo ako para tulungan siyang mahiga si BJ sa tabi niya. Sa couch na ako matutulog. No, sa tabi na namin. Malaki naman ang kama ah.
Hindi na ako nakipagtalo at umupo na lang sa tabi ni BJ matapos ko siyang mahihiga sa kama. My heart is full babe, sabi ni Jeremy na kumikislap-kislap pa ang mata habang nakatitig sa anak niyang tulog na. Masaya ka ba? Super, sobrang saya ko. I'm sorry hindi ko sinabi kaagad. What matters to me now ay sinabi mo na lahat. There's no point on getting mad at you. Hinawakan ni Jeremy ang maliit na kamay ni BJ. Masaya na ako na bumalik ka sa akin, mas sumaya pa ako nang malaman na may anak na tayo. Sabi niya kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Kinabukasan pagkagising ko, wala na si Bryce sa tabi ko. Si Jeremy ay nasa likuran at sinusuotan ng damit si BJ. We'll go home na daw, Mama, sabi ni BJ. Good morning, Mama, si Jeremy na ginagaya kung paano ako tawagin ni Bryce na Mama. Good morning, nakaligo na silang dalawa at bihis na rin. Mama, pupuntahan ba natin si Kuya EJ at AJ sa bahay ni Tita Daph? Umiling ako, pupunta si Kuya EJ mo sa house ni Papa. Humikab pa ako at tinignan ang orasan. 8:00 na pala, ginawa na naming bahay ang hospital room na ito. Mag-breakfast muna tayo, sabi ni Jeremy at binuhat ang anak. Lumapit sila sa akin at naramdaman ko ang paghalik ni Jeremy sa ulo ko at ginaya rin siya ni BJ na hindi nagpahuli. I bought you a dress. Bihis ka na and tell your friends na tayo ang susando sa dalawa nating anak, bulong nito sa akin. Pero mamaya pang hapon sila pupunta, Jeremy, iyon ang sabi ni Daph at Ivy kagabi nang tawagan ko sila. I can't wait, sabi ni Jeremy at binalingan ng anak. Kagabi ko pa gustong makita ang dalawa, dagdag niya. Ngumuso ako sa kanya, si BJ naman ay nakangiti sa akin, tipong tuwang-tuwa sa pag-uusap namin ng papa niya na tinatawag niyang dude. Who brought this? Tanong ko sa paper bag na may lamang dress na sinasabi niya. Miranda, tipid na sagot nito. Nandito si Miss Miranda kanina. Tumango na lang ako. I wonder anong reaksyon ni Miss Miranda nang utusan siya ni Jeremy. Nabilhan ako ng dress na susuotin ko kontra pa naman yun sa akin. Tipong makita pa lang niya ako ay parang nanggagalaiti na siya. Tatayo na sana ako sa hospital bed, nang biglang bumukas ang pintuan at agad akong kinabahan nang makita si Mateo. May dala itong bulaklak na panglami. Sa itsura niya, alam kong may masama siyang binabalak. Brother-in-law, kinabahan ako na baka may nangyaring masama sa'yo. Dinalhan kita ng bulaklak, sabi niya. Kay mama ka muna anak, bulong ni Jeremy at binigay sa akin si Bryce. Why? Is that your friend? Curious na tanong ni BJ at sinilip pa si Mateo. No, ngumiti si Jeremy at ginulo ang buhok ni BJ bago niya harapin si Mateo na nakangisi ng nakakaloko. Nandito ang mga anak ko, so better think your actions or I'll break your bones, banta ni Jeremy. Ninisihan lang kami noong Mateo. Ah, what a happy family. I am surprised na alam mo ng quintuplet ang anak mo, aniya at tinignan ako. Akala ko kasi itatago ng kabit. I mean ni Miss de la Vega Nagtitimpi na si Jeremy sa galit ngayon. What are you doing here, Mateo? Dinalaw ka kasi balita ko na himite ka raw. I'm fine kaya makakaalis ka na. Mas lalong ngumisi si Mateo. Kinakabahan talaga ako sa kanya. Parang siya yung tao na walang magandang idinudulot. Please accept my flower. Bagay iyan sa iyo, sabi niya, halatang iniinis si Jeremy. Whatever this guy is planning, hindi nakakatuwa. Hindi ko alam anong pakay niya at pumunta pa talaga siya dito para lang galitin si Jeremy. Most importantly, ako pa ang pinupuntirya niya. You can take your flowers. Hindi ko kailangan yan. Baka kailangan mo yan. Ma, he's scary, bulong ni Bryce sa akin. Niyakap ko siya agad at sinaman ng tingin si Mateo. Hey kid, tawag niya sa anak ko. Hindi mo ba alam na kabit ang nanay mo? Agad na kwiniliuhan ni Jeremy si Mateo pero ngumisi lang si Mateo. Ang iyong ama ay ikinasal sa iba at iyon ang dahilan kung bakit ka isang anak sa labas. Kita ko na ang galit at panginginig ni Jeremy kay Mateo, pero nagulat kami nang malakas na natulak si Mateo paabante, dahilan kung bakit nasobsob siya sa sahig. Dito ba tita? Ang maliit na boses ni Emmanuel ang narinig ko sa likuran ni Mateo. Natigilan ito nang mapansin si Mateo sa sahig. Hindi niya sinasadya na matulak niya si Mateo noong binuksan niya ang pintuan ng kwarto,
dahil malapit lang naman si Mateo sa pinto. "Oh my God, EJ! May natulak ka anak," si Daphne kinabahan. Si EJ naman ay yumuko sa harapan ni Mateo sabay sabing, "Sorry Manong, I didn't know nasa likuran ka ng door." "Daph, anong ginagawa nila dito?" Tumingin si EJ kay Jeremy na nakatingin sa kanya habang nanlalaki ang mata. Kinakabahan ako at parang nag-slow motion ang lahat nang makita na si EJ ay nakipagtitigan sa papa niya. Si Daph naman na ngayon lang kami napansin ay nagulat rin at nanlalaki ang mata. Mukhang hindi niya inaasahan na si Jeremy ang nasa harapan nila. Pinanood namin si EJ kung ano ang sunod na gagawin niya. Nagulat kami nang biglang yumuko ito sabay sabing, "Good morning po Manong." Pagkatapos ay nilibot niya ang mata niya at nang makita niya kami ni Bryce, ay agad na umaliwalas ang mukha niya. Agad siyang tumakbo papunta sa gawin namin. "Mama, BJ!" sigaw niya. "Kuya!" Si Bryce at agad na bumaba sa kama para salubungin ang kuya niya na tuwang-tuwa habang niyayakap ang kapatid. Tumingin ako kay Jeremy, hindi pa rin siya nakakilos. "Jeremy, sorry sabi ko kasi kay Emmanuel na mag-good morning siya sa lahat ng manong na makikita niya sa daan." Mula sa driver ng jeep hanggang sa security guard binati niya. "Mukhang pati ikaw, hindi pinalagpas." Ngumiwi si Daph at ngumiti ng hilaw sabay belang sa akin, layong mata niya ay nagsasalita na hindi niya naisasatinig. Tumingin ako kay Jeremy saka kay EJ. "Alam mo BJ, Tita and I rode a jeep at doon pa kami sa front seat. It was so cool. You should try it." Pagbibida ng panganay ko sa kapatid niya. "Wow! Really kuya, did you touch the circle?" Manubela ang ibig sabihin ni Bryce at it was their dream na makaikot-ikot ng manubela, kaya sumasakit ang ulo ni Jazz kapag nasa sasakyan silang lahat. "Well, no, kasi the manong driver was masungit. Mabuti nga I said good morning to him," tila napipilitan na sabi niya. "Tita," tawag ni BJ. "Yes anak," gulat na sabi ni Daph. "Bakit kayo nag-jeep? Sama sana ako, because Tita's car is sira pa and needs to fix it first and your Tito Nathan, maaga siya umalis anak so we have no choice but to ride a jeep since wala kami nakita na taxi kanina." Sumimangot si Bryce at tumakbo pa palapit kay Daph. "Tita, next time sama ako. It's my dream to ride a jeep doon sa front seat ngumiwi si Daph. "Good morning mama," sabi ni EJ at agad akong hinalikan sa pisngi. Hindi ko maisingit na andyan ang papa niya kasi na-overwhelm pa siya sa first experience niya sa front seat sa jeep. "Okay, Bryce, next time bibili si tita ng jeep at iyon ang sasakyan natin if pupunta tayo ng Divine Mercy." "Really tita?" Si EJ na tumakbo ulit kay Daph, hindi pinapansin si Jeremy na nasa tabi. "Pupunta tayo ng Divine Mercy." Excited na sabi nito. Mateo groaned. Alam kong masakit ang likuran niya mula sa ginawa ni EJ. "Who's that?" Galit na sabi niya ngunit hindi siya pinansin ng dalawang bata. Si Jeremy na nakadinig, masamang binalingan si Mateo but nauna si Daph mag-react sa kanya. "I'm sorry Mr. Antenor, but this is my hospital and I don't tolerate such a stupid like you." Malakas na hinila ni Daph si Mateo, palabas at saktong may dalawang lalaking doktor na dumadaan. "Good morning Miss Daph," bati nila sa kaibigan ko. "Kindly throw this trash out." Ang sakit niya sa mata. Agad na hinawakan ng dalawang doktor si Mateo at hinila ito palabas. Ang dalawang bata ay ganoon pa rin. Nag-uusap sila tungkol sa jeep, tila walang pakialam sa paligid. Tumingin na si Jeremy sa akin, hindi alam kung paano kukunin ang atensyon ng anak namin. "Emmanuel," tawag ko para matigil silang dalawa ni Bryce sa pag-uusap. "Yes, mama, can you come here kuya? May sasabihin sana si mama sayo." Nagtataka siyang tumingin sa kapatid niya pero lumapit pa rin siya sa akin. "Ano yun, mama?" Ngumiti ako at tumingin kay Daph at Jeremy. "May gustong ipakilala si mama sayo anak," ang sabi ko. "You see that man, EJ?" Sabi ko sabay turo kay Jeremy. Tumungo si EJ. Humugot muna ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanya na, "Anak, that man in front of you is your papa," ngunit inunahan ako ni Bryce. "Kuya, say hi to that dude." Napahawak si Daph sa bibig niya para pigilan na huwag matawa sa sinabi ni Bryce. "Bryce, that's not right,"
Si EJ na kunot ang noo sa kapatid. Natigilan ako at nagtataka ako sa naging reaksyon niya. Agad na hinawakan ni Emmanuel ang ulo ni Bryce at ni Yuko ito. Mag-sorry ka sa kanya, wala siya sa edad natin. Where's your manners? Pero kuya, BJ, hindi yan ang turo ni mama at ni tita sa atin. Dapat nating tawagan ang mga matatanda ng naaayon. Masyado na siyang matanda para tawagin mo siyang dude. Kinakabahan ako sa ending ng sasabihan niya. Gayahin mo ko, pasaway ka talaga, BJ. I'm so disappointed of you. Umiiling-iling pa si Emmanuel. Naglakad si EJ at bitbit pa rin niya BJ. Tumigil sila sa harapan ni Jeremy. Agad ni Yuko ni EJ ang ulo ni Bryce. Repeat after me BJ, Anya. Sorry Manong. Swear. Si Daph, lumabas na para lang tumawa. Kasi ngayon, si Jeremy, hindi na may pinta ang mukha matapos sabihin niyo ng isa pa niyang anak na kararating lang. Manong. Teka, kuya, ang weird. Bakit Manong ang tawag mo sa dude na yan? Tumingin pa si BJ kay kuya pero nakayuko pa rin ang ulo dahil hinahawakan ito ni Emmanuel. At bakit dude ang tawag mo kay Manong? Lumingon si BJ sa akin. Ako ang nahihirapan sa sitwasyon niya dahil hindi talaga pinapakawalan ni EJ ang ulo ng kapatid hanggat hindi ito nagsusorry. Ma, kuya Iswi, BJ, mag-sorry ka na, sabi pa ng panganay ko. Nauubusan na ng pasensya kay Bryce. Hilaw akong ngumiti kay Jeremy. Sa mukha niya talaga, hindi na niya alam paano magre-react sa mga anak. Teka, hindi ko na matuloy-tuloy ang sasabihin dahil sa mga anak kong may sariling mundo at magsasalita kung kailan nila gusto. Sorry, si Bryce. Manong, BJ. Sorry Manong, si EJ. Manong, panggagaya ni BJ. Sorry Manong. Ayan, good boy na ang baby ni kuya. Sabi ni Emmanuel at malapad ang ngiti habang ginugulo ang buhok ni Bryce. Ngumiwi si Bryce kasi alam naman niyang si Jeremy ang papa nila, panay dude lang talaga siya. Lumingon sila sa akin. Mama, I'm hungry, reklamo ni EJ. Wait, where's Tita Daph? Lumabas si Emmanuel para puntahan si Daph na hindi ko na alam kung buhay pa baka katawa. Good morning, Manong, agad na sabi ni Emmanuel nang pagbukas niya ng pintuan ay dumaan ang matandang nagmamap ng sahig. Manong lahat ng tawag niya sa mga matatanda na nakikita niya, and obviously, Manong ang tinawag niya kay Jeremy. Sino namang hindi siya tatawaging ganoon ang damit na suot niya ay pambahay lang na damit. Mabuti nga nabihisa na niya ang damit niyang may SpongeBob design na suot niya kagabi. Nakaka-stress. Good morning din iho, sagot ng matanda. Saka lang tumahimik ng isarado ni EJ ang pintuan. Naiwan kaming tatlo. Tumingin si Bryce sa papa niya. Are you okay, dude? Sinabayan ni Jeremy si BJ sa pagbanggit ng dude kasi mukhang nahulaan na niya na iyon ang sasabihin ng anak. Why are you still calling me dude ha? Sabi ni Jeremy at pinaghahalikan si Bryce sa leeg. Tumawa si Bryce bago lumayo sa kanya. Well, hindi niya madugtungan ang sasabihin and I know why. Nahihiya siya. Weird, sabi na lang ni BJ bigla at sinundan si kuya niya palabas ng kwarto habang namumula. Tumingin ako kay Jeremy, laylay ang balikat niyang lumalapit sa akin. Akala ko wala nang lalala sa uncle ni DJ, hanggang sa na-meet ko si BJ kagabi at tinawag akong dude. I was really hoping that the remaining would call me Dada, Daddy, or Papa Bot Manong. Hindi ba nila nakikita ang mukha nila sa akin babe? Reklamo ni Jeremy sa akin. Pinigilan ko lang na huwag matawa lalo't sobrang seryoso ng mukha niya habang tinuturo ang sarili niya. Umiling ako, Jeremy, hindi ba nila na-feel ang lukso ng dugo? Hindi nila naramdaman iyon. Talaga, like hindi nila na-feel na may connection kami ng mga anak ko. Sa lahat ng tanong niya, wala akong nasagot. He looks so cute. Nakabusangot ang mukha niya para talaga siyang napagsamantalahan na ewan. Bumantong hininga siya at humiga sa mga hita ko. Akala ko ba dapat aalis na tayo? Tanong ko, natatawa. Maya na muna, babe. Inaabsorb ko pa ang pagtawag ni BJ at EJ sa akin ng dude at Manong. Hindi talaga niya matanggap na ganoon ang trato ng mga anak niya sa kanya at first meet. Sige lang, hindi ka pa kasi nila kilala at lahat ng boys ay mama's boy talaga. Nahihiya lang iyon sa'yo.
Pang-aalo ko para naman kahit papaano ay gumaan ang loob nila. Bum-ontong hininga siya, hindi ba tinatawag ka na ni CJ at DJ na papa? Agad na umaliwalas ang mukha niya at umupo sa harapan ko matapos kong sabihin iyon. So kung napatawag mo ang dalawa na papa na obviously tinawag kang uncle at mister sa umpisa, I'm sure kaya mo rin amuin ang dalawa pa. Mukha siyang nabuhayan sa sinabi ko, Kay. You're right, let's go, babe. I wanna talk to them, aniya at natatawa ko siyang inilingan. Wait me here dahil maliligo muna ako, sabi ko sa kanya. Iniwan ko na siya at nakiligo sa loob ng banyo. Maganda ang hospital nila ni Daph, kumpleto ang buong room na ito. Malinis rin ang CR or siguro kasi VIP room ito since Jeremy is prominent at respected CEO. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko na ang white dress from paper bag na pinabili ni Jeremy at nadatnan ko pa siya na nasa labas at hinihintay ako. Let's go, ang sabi ko sa kanya. You look so beautiful today, he said. My cheeks surely reddened matapos niyang sabihin iyon. Bolero, I'm sure, I'm not. Yes you are. Hindi kaya, naramdaman ko na lang ang pagdampi ng labi niya sa gilid ng ulo ko, L. Mama, you're so tagal, reklamo ni BJ na nasa labas at nakapamiwang. Ngumiti ang mga nurses na nakakita sa kanya. Para siyang matanda kung makareklamo. Salubong pa ang kilay. Natawa si Jeremy. Nakikita niya siguro ang sarili niya sa batang ito. Ay pasensya naman po sir Naghintay ka ba? Hama ba ang nguso niya at lumapit sa akin? Kahit nakilala na niya ang papa niya, halata pa rin na naiilang siya dito. Come here buddy, sabi ni Jeremy. Hindi na niya hinintay na lumapit ang anak niya sa kanya. Siya na ang nagkusa na lumapit kay Bryce para kargahin ito. What do you want for breakfast? Omelette. Omelette. Alright, where's Kuya? He's with Tita Ninang, sagot ni Bryce. Pinanood ko si Jeremy. Alam kong he's trying his best to get the trust of his sons. And it's commendable lahat ng efforts na ginawa niya para lang makasigurado na makilala at hindi mailang ang mga anak niya sa kanya. Paglabas namin ng hospital, naroon na si Emmanuel, nakahawak sa tita niya. Kumunat ang noo niya bakit magkahawak kamay kami nitong manong na tinawag niya kanina. Tumingin si Daph sa akin and I know na gusto niyang sabihin na mamaya ko na sabihin sa bata ang hindi ko nasabi kanina. Lumapit si EJ sa akin at kinuha ang kamay ko na hawak ni Jeremy. Wala siyang sinabi pero sa pagkakakuha niya sa kamay ko para bang pinagdadamot niya ako kay Jeremy. Ngumuso si Jeremy sa ginawa ng anak. My boys are overprotective of me. Pumunta kami ng resto na malapit lang sa hospital. Nauna si Jeremy at Bryce sa amin, nasa tabi ko si Daph at hawak ni Emmanuel ang kamay ko. Kanina pa niya tinitignan si Jeremy Street BJ, bulong ni Daph. Nagtataka siguro siya bakit ang manong na iyan ay karga ang kapatid niya. Dagdag nitong natatawa. Leon nga din ang iniisip ko. Sa top floor kami dumiretso and because it's still early, wala pang masyadong tao. Pag-upo namin sa round table, sinadya kong itabi si EJ kay Jeremy at katabi ni EJ sa kabila si BJ. Jasper is asking. He's on their way papunta sa bahay ko, kasama niya ang mga bata. Papuntahin ko ba dito? Tanong ni Daph. Narinig iyon ni Jeremy. Sige please. Ipapasara ko na lang ang buong floor na ito for safety purposes. Siya ang sumagot ngunit nagulat ako sa sinabi niyang ipapasara niya ang top floor para lang sa amin. Jeremy, that's too much. No, babe, it's not. Sagot niya sabay tingin sa isa naming anak. Nang tignan ko ang tinitignan niya, lukot na ang mukha ni EJ. It's weird. Why does that manong call you babe, mama? Jeremy heard it at ngumuso siya sa anak habang ang mata ay tuwang-tuwa. Lumapit siya kay EJ. Lumuhad siya sa harapan. Try to guess why kiddo, Jeremy said. Bakit ko naman iisipin kung masasagot mo naman? Nanlaki ang mata ko sa pagsusungit niya. Kuya, that's not nice. Bakit ka nagsusungit? Ang weird kasi ni manong mama. Why is he calling you babe? Bakit niya karga si Bryce kanina? Bakit siya nandito sa atin? Care to explain. Sino siya? That's what you get sa pinagsamang dugo niyo pareho. Masiyadong matalino mga anak niyo, bulong-bulong ni Daph na natutuwa kay Emmanuel.
Kuya, I know it's weird but that dude is mama's lover. Tumawa si Jeremy sa binulong ni Bryce. What? Si Emmanuel. Yeah, so basically, he's our father. Nanlaki ang mata ni EJ sabay lingon ulit kay Jeremy. You're our father, Manong. Ngumiwi si Jeremy. Kinuha niya ang kamay ni EJ at dinala iyon sa magkabilang pisngi niya. Why? Hindi ba kapanipaniwala na papa mo ko? Tumingin si EJ sa akin. Mama, anong pinagsasabi niya? I told you, kuya. That dude is papa. Si BJ na hindi ko alam kung nakakatulong ba o hindi. Tumawa si EJ at lumapit sa tenga ko para bamulong. Bryce is lying, ma. Umiling ako. Nagsasabi siya ng totoo, sabi ko. Tumingin siya kay Jeremy. Kung paano mailang at mahiya si BJ sa papa niya, iba si EJ. Lumapit siya kay Jeremy at nilapit ang mukha niya sa mukha nito para titigan ng mabuti. Ngumiti si Jeremy dahilan kung bakit umatras si EJ. Ang cute tignan ng mga reactions ni EJ. Tipong coconut na ang noo niya, tipong matutuwa, nalilito, at naguguluhan. Pwede ko bang hawakan mukha mo? Anong itatawag ko sa'yo? Nalilitong tanong ni EJ kay Jeremy. Pwede mo siyang tawaging dude kung nahihiya ka, sumigaw si Bryce at mabilis siyang kinuha ni Duff at nilagay sa kondongan sa katinakpan ang bibig. Pasaway ka talaga BJ kahit kailan, natatawang sabi ni Duff dito. Talagang tinuruan pa niya ang kuya niya na tawaging dude ang papa nila. You can call me papa because I'm your real papa. Si Jeremy na talaga namang ang haba ng pasensya sa mga anak. Hinawakan ni EJ ang pisngi ni Jeremy at tinitigan ito at nanlalaki ang mata niya habang nakipagtitigan sa papa niya, Kay. Pareho kayo ng mata ni AJ, manghang sabi ni EJ. Mama, papa has the same eyes with AJ, natutuwang sabi niya sa akin. Ngumiti ako, too observant anak at talagang napansin mo pa iyon. Really? Si Jeremy na masaya, yes po. AJ's eyes are the most beautiful eyes I've ever seen and pareho kayo. Si Emmanuel. And she's really pretty. That's why boys in our class may crush sa kanya, sumabat si BJ. Bibig niya talaga hindi napipigilan. What? Marami. Si Jeremy na nakakunot na ngayon ng noo. Oo. Mukhang kawawa ang baby girl namin nito sabi ni Duff sa tabi. No boys for princess. She's still a baby. Si Jeremy na kahit hindi pa man nakikita ang nag-iisang anak na babae grabe na makariyak. Yes, no boys for her cause she's tiny, cute, and pretty. Dapat nasa room lang siya. Si EJ at tumungo si Jeremy, nagkakasundo sila. No boys until mag-18 years old siya, si Jeremy. That's too young, si BJ na nakisabat ulit. How about 22? Si EJR, still young kuya, she's still a baby. Tama, si Jeremy, napapikit ako. Ang sarap paguntugan at mukhang kawawa ang nag-iisa kong anak na babae. Basta, no boys for our princess, sabi ni Jeremy. I totally agree with you dude, hindi ba kuya? Sabi ni Bryce na talaga namang nakakawala sa kamay ni Duff na pilit tinatakpan ang bibig niya. Sumimangot na si EJ at humarap sa kapatid. You know that this Manong is our papa yet why do you still call him dude? Hindi ko alam kung sasaya ako o hindi kasi pinagsasabihan niya si BJ pero he just called Jeremy Manong again. Napabuntong hininga ako. Hindi, suko na ako. Bahala ka na Jeremy. Papa, napatingin kami sa mga bagong paparating at we saw CJ and DJ who are both running papunta sa papa nila. Natuwa si Jeremy at agad na humarap sa dalawa para salubungin ang mga ito ng yakap. Kuya, tumakbo si BJ papunta sa dalawang mga kuya niya kaya imbes na dumiretso kay Jeremy, napahinto ang dalawa at nagugulat na tumingin kay BJ na tuwang-tuwa na sinasalubong sila. Kuya, I miss you both. Natutuwang sabi ni Bryce at sabay niyakap ang dalawang nakakatandang kapatid. Bryce, why are you here? Si DJ na mahihimigan ng tuwa sa boses. Kuya EJ is here too, sabi ni BJ. Nang sabay na tignan ng tatlo si Emmanuel, agad na lumabas ang kanya-kanyang ngiti sa mga labi nila. Tumakbo ang dalawa kay EJ para dambehan ito ng yakap. Natawa si EJ sa pinaggagawa nila. Kuya, I miss you. Si CJ na hindi naman talaga pala sabi niyan.
Siya nga yung madalas nagsusungit sa kanilang 5 but right now, he's too expressive. Saan ka ba nagpunta? At ikaw DJ, hindi ka na umuwi. I was so worried about you. We're living with Papa, Kuya, sabi ni DJ at saka sila lumapit kay Jeremy na pinanood lang sila. Actually, naiiyak na nga niya. He's too emotional na 4 pa lang iyan. How much more pa kaya kung 5 na talaga ang makita niya? Bulong ni Daph. Hello Papa, bakit hindi ka umuwi kagabi? Si CJ na pinaghiwalay ang magkadikit na kamay ni Jeremy at yamakap dito. He's with me, Kuya, si Bryce ang sumagot na nasa tabi ni EJ. I was waiting for you, Papa, si DJ. I'm sorry my sons. Papa was in the hospital last night, sabi ni Jeremy sa 2 anak habang si BJ at EJ ay tumakbo kay Jasper para salubungin ito. Ang gulo, sabi ko at inakay si Daph para makapag-order na kami. Napano iyan? Si Jas nang makalapit habang karga ang 2 bata. Tinutukoy niya ay si Jeremy na na-hospital. Nahimete matapos malaman na quintuplet ang anak, si Daph ang sumagot. Ninisihan ni Jas si Jeremy at heto na naman ang 2, parang mga bata na kung makatitig sa isa't isa daig pa si Magellan at Lapu-Lapu. Tara na Caroline, hayaan mo na ang 2. Kinuyog ako ni Daph para kausapin ang nasa buffet table. Ipapasara natin ang buong floor na ito. Para exclusive lang ito sa mga anak mo at kay Jeremy, hindi na ako yumangal pa at naiintindi ng ibig niyang sabihin. Kinausap na namin ni Daph ang manager and pumayag sila matapos ma-recognize si Jeremy as VVIP nila. Nang makabalik kami sa table kung nasaan ang mga bata, si Jeremy ay kakatapos lang niyang makipag-usap sa cellphone niya. Sino iyon? Tanong ko. Mom, bakit daw? May problema ba? Sinabi ni Dad sa kanya ang about sa quintuplet. She's on her way here, sabi ni Jeremy at lumapit sa akin sa kaniyakap ako. Paano mo sila napalaki ng sabay at maayos? Bulong niya. Ngumiti ako at mahinang tinapik ang balikat niya. I have my friends with me. The reason why our kids are healthy and kikang. May sasabihin ako sayo. Ano yun? Thank you babe. Para sa, for raising them all. For being strong for them. Ngumiti ako at mahinang nyogyog ang katawan namin. Nagpapababy lang ito, na-overwhelmed din siya na nakilala niya ang 4 na anak niya. I'm a mother Jeremy, lahat gagawin ko mabuhay ko lang ang mga anak ko. Mahirap but I am glad na kayanin ko lahat. Sabi ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Mama, sali kami, sabi ni DJ. Nakangiti akong lumingon sa kanila. Hindi binibitawan ni Jeremy ang bewang ko. Come here, sabi ko at tumakbo si DJ palapit sa amin ni Jeremy para yakapin kami. Tumakbo rin si CJ pasunod habang si Emmanuel at Bryce ay nakatayo lang habang nakatingin sa amin. Come here kuya, tawag ni Jeremy kay Emmanuel. Namula ang pisngi niya nang tignan niya ang papa niya pero naglalakad na siya papunta sa amin. Nang makalapit siya ay si Jeremy ang kumuha sa kamay niya at niyakap ito. Tumingin ako kay BJ. Bryce. Nahihiya ako, mama, bulong niya. Jeremy chuckled when he heard that. Come on BJ. Come here, sabi ni Dylan sa kapatid. Tumingin siya sa papa niya. Is okay. Banitin niya ang sasabihin sa huli. Akala ko ay dude na naman ang sasabihin, hindi pala. Dahil sa binigkas ni Bryce. Papa. Tuluyan nang umiyak si Jeremy at lumuhod kaya pati ako ay napaluhod kagaya niya. Come here, let Papa hug my sons. Agad tumakbo si Bryce at yamakap sa papa niya while I saw Emmanuel crying. Thank you, Papa. Finally, may papa na kami. Sabi niya habang umiiyak. Ano ba iyan? Si Daph na nagpupunas ng luha. Tumayo ako para bigyan sila 5 ng time yakapin ang isa't isa. Niyakap ako ni Daph. This is your dream. Finally, Caroline, she said. Yamakap ako sa kanya pabalik. Ang unikaihan na lang namin ang kulang, ang sabi ko sabay punas ng luha na kumawala sa mata ko.